Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Sara. Si Fares at ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Solomon. Naging anak ni Solomon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon, na dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Rehoboam. Si Rehoboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ng kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ang ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakdang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose, na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito pang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin nitong Emmanuel, ang kahulugay
kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Happy birthday po, Mama Mary. Palakpakan po natin ang mahal na ina sa kanyang kaarawan. Happy birthday po. Ang ating pong ebanghelyo, siguro magtataka kayo, sino-sino mga pangalang ito sa lagsaling lahi ng ating ipinagdiriwang po ngayon. May pinagmulan. Tao ang ipinanganak ng mahal na Birheng Maria. At si ating pong mahal na Birheng Maria ay inihanda po ng Diyos upang maging sisidlan ng salita ng Diyos na nagkatawang tao. May pinagmulan. Genealogy. Kayo ba nagsaliksik ba kayo kung sino mga lelong-lelang ninyo? Ano mga pangalan? At kanino na nagpasalin-salin ang inyong pamilya, ang inyong apelyido, ang inyong angkan. Mahalaga po ito na malaman para sa susunod ng mga henerasyon ng inyong mga kaapu-apuhan. At naitala po sa Ebanghelyo, sa Ebanghelyo po ni San Mateo ngayong gabing ito, kung saan nagmula, ano ang pinagmulan, at ano ang naging bunga. Ang pagdiriwang po natin ng kapistahan po ng pagdiriwang ng ating mahal na ina sa kanyang kaarawan ay nagpapaalala po sa atin na ang layunin banal ng Diyos ay dapat nag-uumapaw sa ating buhay. Sa loob ng 2,000 taon, sa kasaysayan po ng Kristiyanong Katoliko, ang mga disipulo pong nagbigay ng lakas sa kanila sa pamamagitan po ng inspirasyon ng katapangan po ng mahal na Birheng Maria. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, walang pag-aalinlangan, may tibay na pananalig sa Diyos upang ang katuparan ng kaligtasan ay maisagawa. Pinapahalagahan po natin ang mahal na ina at tinuturuan din po tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno na mahalin ang kanyang nanay. Mahalin, pahalagahan. At ang unang pong may pinakamatinding pag-ibig sa ating mahal na ina ay ang ating pong Jesus Nazareno. May ina ang simbahang ating kinabibilangan. May ina ang simbahang ng kanyang anak na nagtatag ng simbahang ito na may nanay na nag-aalaga sa lahat ng kanyang pinagkalooban ng binyag. Tayo'y napabilang sa simbahang ito dahil sa sakramento ng binyag. Itinatak sa atin na tayo'y mga disipulo ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga, kung meron mang mga Katoliko na nahawa na sa ibang mga kaisipang hindi Katoliko na nagsasabing, ay hindi ako, ayoko niyan, kay Kristo lang ako. Tandaan po ninyo, tuwing tayo po ilalapit sa mahal na poong Jesus Nazareno, itinuturo tayo sa kanyang nanay. Bakit? Siya yung unang naging tagasunod ng Diyos. Siya ang unang nagsakatuparan ng kalooban ng Diyos upang ang kaligtasan natin ay makamit sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Kaya pag po kayo magsasabing, ay hindi ako Marian, hindi ako mahilig sa Birhen Maria, tandaan ninyo, magmamarka yan. Mahihirapan tayong makapasok sa buhay ng poong Jesus Nazareno hanggat hindi po tayo nakakapasok sa buhay na itinalaga ng Diyos sa ating mahal na ina sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya nga po ang nanay na ito, hindi tayo agad-agad didiretso sa mahal na pong Jesus Nazareno hanggat hindi po tayo itinuturo niya. At tuwing tayo po ilalapit sa mahal na ina, itinuturo tayo ng ina
sa kanyang mahal na anak, ang ating poong Jesus Nazareno. Kahangahangang kasaysayan ng ating simbahan na itinatag ng kanyang anak, ng ating poong Jesus Nazareno, na ang simbahang ito ay tunay at ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, ang simbahang ating kinabibilangan at ang mga naging instrumento ng pagpapahabigay ng katotohanan ito ay ang mahal na ina na siyang naging unang disipulo, na siyang unang sumamba sa salita ng Diyos na nagkatawang tao, na siyang mismo ang nagdala sa kanyang sinapupunan. Ang pagtugon sa kalooban ng Diyos. Ang pagtitipan na ito, si Maria bilang modelo ng lahat ng mga nagpupunyagi sa buhay. Lahat ng mga direksyon ng mga bawat isa sa ating naglalakbay sa mundong ito. Matutunan natin, lapitan ng mahal na ina sapagkat siya'y puspos ng karanasan ng pakikipagtunggali sa buhay, bagamat may kaibahan sapagkat ang kanyang pakikipagtunggali ay nakasalalay palagi sa kamay ng Diyos. Kahit si Maria po, ang mahal na ina, ang siyang magiging ating pamantayan kung paano po tayo mamumuhay, kung paano po tayo magmamahal sa Diyos, kung paano po tayong iibig sa Diyos, at kung paano po tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Tulad ni Maria, tayo po'y tinatawagan ng Diyos na mabuhay sa pagtitipan na ito ng pakikipag-ugnayan po natin sa Diyos. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon, pero kailangan po tayong tumugon ng malayang pagtugon. Kasama ni Maria at ating pong hingin na tayo po ay tulad niya, na maganap nawa ang salita mo sa aking buhay. Naunawaan ni Maria ang mga biyaya ng Diyos, kaya't siya'y patuloy na sumusunod ng may kapakumbabaan. Yun po, ang sign po, ang tanda po ng tunay na tagasunod ng ating pong Jesus Nazareno na pinakita po ng ating mahal na ina ang pagpapakumbaba, puspos ng pag-ibig sa kanyang anak, puspos ng isang paglilingkod ng lakat ng kanyang mga karanasan ay iniaalay sa Diyos bilang tugon upang ang kaligtasan ng sanlibutan ay magkaroon ng kaganapan. Kaya tara mga kapatid, ang ating gagampan ng papel ay sumagot ng oo sa Diyos tuwin na. Ano man ang daraanan natin sa ating paglalakbay, kahirapan man o mga bagay na dumarating sa atin sa pagpapasa ng krus, naririyan ang mahal na ina na lumaagapay sa bawat tumutugon ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. At hilingin po natin sa karawan po ng mahal na ina, tayo po ay sumabay sa pakikipaglakbay na ito at ang modelo, halimbawa ng katapatan sa paglalakbay na ito sa ating pananampalataya. Kaya't kung meron man po tayo mga nalalamang mga Katoliko, sabihin, hindi ako lalapit dyan. Hindi po kayo Katoliko. Hindi po kayo Katoliko. Kapag inaayawan niyo po ang mahal na ina, hindi po kayo totoong Katoliko. Kapag sasabihin niyo, ay hindi ako magdadasal dyan. Hindi po natin sinasamba si Maria, siya po'y ating pinaparangalan, pinapahalagahan, at siya'y higit na pinapahalagahan, minamahal ng ating poong Jesus Nazareno. Kaya't ang misteryo ng rosaryo, tuwing tayo po'y magdarasal, sa Kanya, tayo po'y itinuturo sa Kanyang anak na poong Jesus Nazareno.